Mga mahal na kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon, ang ministeryo ng Panginoong Kristo sa Galilea. Napag-aralan po natin sa nakaraan na pagkatapos pagtagumpayan ng Panginoong Kristo ang panunukso ng Diablo at paglingkuran siya ng mga anghel na isinugo ng Diyos sa kanya. Bumalik siya sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang balita po tungkol sa kanya ay kumalat sa buong palibot ng rehiyon at nagturo siya sa kanilang mga sinagoga na niluluwalhati ng lahat. Pagkatapos ng isang angkop na panahon, nagpasya ang Panginoon na pumunta sa Nazaret, isang bayan sa Galilea kung saan siya lumaki. Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Ano ang ginawa ng Panginoong Kristo nang pumaroon siya sa Nazaret? Ang sagot, basahin po natin. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa sa aklat ng propeta Isayas kung saan nakasulat ang hula o paunang pahayag tungkol sa kanyang kahalalan. Sa kasunod na bilang, aling hula tungkol sa kanyang kahalalan o tungkulin ang binasa ng Panginoong Kristo mula sa aklat ni Propeta Isayas? Ang sagot, basahin po natin. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran, pinili o hinirang upang ipangaral ang mabuting balita sa dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Sa kasunod na bilang, pagkatapos niyang basahin ang kasulatan ukol sa kanyang kahalalang mula sa Diyos, anong sinabi ng Panginoong Kristo sa lahat ng mga nasa sinagoga? Ang sagot, basahin natin. Ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Ang sinabi niyang ito, mga kapatid, ay katumbas ng pagpapahayag na siya mismo ang taong binabanggit ng paunang pahayag. Sa ikaapat na bilang, tinanggap ba ng mga nakarinig ang pagpapatotoo ng Panginoong Kristo tungkol sa kanyang kahalalan? Ang sagot, hindi. Bagaman ipinagtaka nilang mga salita ng biyaya na narinig nila, ay kinatisuran at hinamak nila siya na sinabing, hindi baga ito ang anak ni Jose? Hindi baga ito ang luwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? Hinangaan ng mga kababayan ng Panginoong Kristo ang karunungan niya. Ngunit, hindi nila ito lubos na tinanggap dahil inakala nilang kilala nila siya o pamilyar sila sa kanya. Kaya hinamak o minaliit nila siya. Sa kasunod na bilang, ano ang itinugon ng Panginoong Kristo pagkarinig niya ng sinabi nilang ito at ano ang naging reaksyon nila? Ang sagot, basahin natin. At sinabi niya, sinabi ng Panginoon,
Katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Itinuwid niya sila, subalit sa halip na sampalatayanan ang mga ipinahayag niya, napuspos sila ng galit at ipinagtabuyan niya siya sa labas ng bayan. Kaya hindi sila naniwala doon sa patotoo na binasa ng Panginoong Kristo at ipinahayag niya na ang katuparan ng hula ay siya. Sa kasunod na bilang, saan tumungo ang Panginoong Kristo upang mangaral nang siya'y umalis sa Nazaret? Ang sagot, basahin natin, siya'y bumaba sa Capernaum na isang bayan din sa Galilea. At sila'y tinuruan niya sa araw ng Sabat. Nangagtaka sila sa kanyang aral sapagkat may kapamahalaan ang kanyang salita. Sa kasunod na bilang, anong isa sa mga kamangha-manghang ginawa ng Panginoong Kristo sa Capernaum? Ang sagot, basahin natin. Itinaboy niya ang masamang espiritu na sumanib sa isang lalaki na nasa sinagoga. Sa ikawalong bilang, ano nangyari nang maitaboy ng Panginoong Hesukristo ang masamang espiritu na sumanib sa isang lalaki sa sinagoga? Ang sagot, ang lahat ng nakasaksi o nakakita ay nagtaka at nagsalitaan ang isa't isa na nagsasabi, anong salita kaya ito? Sapagkat siya na may kapamahalaan at kapangyarihan ay nag-uutos sa mga karumal-dumal na espiritu at nagsisilaba sila. At kumakalat ang balita tungkol sa kanya sa lahat ng dako sa palibot ng lupain ng Galilea. Dito na tayo sa kasunod na bilang. Saan tumungo ang Panginoong Jesus pagkalis niya sa sinagoga? Ang sagot, mula sa sinagoga, pumasok siya sa bahay ni Simon at nilalagnat na mainam ang biyanang babae ni Simon. At siya'y kanilang ipinawanhik sa kanya. At tinunghan niya siya at sinaway ang lagnat at inibsan siya. At siya'y nagtindig, pagdaka at naglingkod sa kanya. Sa pagkakataong ito ay meron namang pinagaling ang Panginoong Hesus na may sakit, nilalagnat. At dahil sa kapangyarihang kaloob ng Diyos sa ating Panginoong Kristo ay napagaling niya ang biyanang babae ni Simon. Dito na tayo sa kasunod na bilang. Ano pang kamangha-manghang gawa ang ginawa ng Panginoong Kristo sa Capernaum? Ang sagot, nang lumulubog na ang araw, ang lahat ng may mga sakit at sari-saring karamdaman ay dinala sa kanya. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at sila'y pinagaling. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisisigaw na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. At sinasaway sila na di niya sila tinutulutang magsalita sapagkat naalaman nilang siya ang Kristo. Dito na tayo sa kasunod na bilang. Ano pang mahimalang pagpapagaling ang ginawa ng Panginoong Kristo sa bayan ng Galilea? Ang sagot, basahin natin. Samantalang siya ay nasa mga bayan, narito, may isang lalaki na lipos ng ketong. At nang makita niya si Jesus ay nagpatira pa siya.
at namanik sa kanya na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo, ay maaaring linisin mo ako. At iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na sinasabi, ibig ko, luminis ka. At pagdakay, nilisan siya ng ketong. Sa makatwid, maraming pinagaling ang Panginoong Hesukristo. Marami siyang pinagaling sa sakit. Sa kasunod na bilang, sino pa ang pinagaling ng Panginoong Hesukristo sa Galilea? Basahin natin ang sagot, mga kapatid. At narito, dinala ng mga tao na nasa isang higaan ng isang lalaking lumpo. Pagkalumpo ay hindi nakakalakad. Tuloy natin. At sa hindi pagkasumpong ng mapagpapasukan dahil sa karamihan, ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay at siya'y inihugos mula sa butas ng bubungan pati ng kanyang higaan sa gitna, sa harapan ni Jesus. At pagkakita sa kanilang pananampalataya ay kanyang sinabi, lalaki, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan, magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At pagdaka, nagtindig siya sa harap nila, binuhat ang kanyang hinigan at napa sa kanyang bahay na niluluwalhati ang Diyos. At nagsipanggilalas ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos. At nangapos po sila ng takot na nagsasabi, nakakita kami ngayon ng mga bagay na katakataka. Gusto lang namin ipagpapuna sa inyo, mga kapatid, na ang mga himalang ito ay nagawa ng Panginoong Kristo sapagkat siya ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ang totoong gumawa ng mga himalang yun. Kinasangkapan lamang ang ating Panginoong Kristo. Sa susunod nating pagsamba, mga kapatid, pag-aaralan natin ang iba pang mga dakilang ginawa, mga himala na ginawa ng Panginoong Kristo sa panahon ng kanyang ministeryo. Bago tayo manalangin ay basahin natin muli ang paksa ng ating tinalakay, ang ministeryo ng Panginoong Kristo sa Galilea. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Ipinahintulot mong minsan pa matupad namin ang aming karapatan, ang aming kahalalan na ikaw ay aming paglingkuran at sambahin. Hinihiling po namin, Ama, na ang iyong mga salita patuloy na matanim sa aming puso, sa aming isip. Hindi lamang ito humangga sa aming mga pagdinig, kundi higit sa lahat aming masunod upang ikaw ay madulutan namin ng kalwalhatian. Patuloy mo pong kasangkapanin ang aming mga pagsamba upang masaganang dumaloy sa amin ang iyong mga salita. Pagpalain din ng mga magulang na nakikinig sa amin. Kasangkapanin mo po sila, maakay ang kanilang buong sambahayan, manatili sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Aman Diyos, inihiling din namin sa iyo, alalahanin mong mga kabataan. Huwag mo sana silang pababayaan. Basbasan mo po sila ng magandang kapalaran, ng magandang kinabukasan. Sa kalwalhatian pa rin ang iyong pangalan. Huwag mo silang ibibigay sa masamang sanlibutan
mamalagi silang tapat sa iyo at sa iyong mga kalooban, sapagkat sa ganitong paraan, lalo silang mapapalapit sa iyo at sa iyong pagmamalasakit. Ano man po ang aming pagkakasala, mga pagkukulang, ipatawad mo sa amin. Binasbasan mo po ang sambahayan ng mga lingkod mo sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.